Kabanata 961. Walang awa na pinutol ni Jared ang kanyang espada. At ang nakakatakot na aura mula sa talam. Binalot ni Enoch. Sa sandaling iyon, si Enoch ay sobrang nasaktan sa puntong hindi na niya nakayanan ang nakakakilabot na suntok ni Jared. Swoosh! Isang gintong liwanag ang kumislap. At naramdaman na lamang ni Enoch na gumagaan ang kanyang katawan. Umikot siya, ang kanyang tingin patungo sa kanyang mga braso at napagtanto na pareho. Sa kanila ay malinis na pinutol. Sa susunod na segundo, ang dugo ay nagsimulang bumulwak, na nalaglag ng isang alon ng matinding sakit. Parg! Napasigaw si Enoch, na ikinagulat ng iba pang mga tagapag-alaga. Nang makita nilang nasugatan si Enoch, nagalit ang ibang mga tagapag-alaga at ay nagsumbong sa mga panggagaya ni Jared na sila nga nakaharap sa, bagamat sila ay mga shadow clone lamang na ginawa ni Jared. Ang mga clone na ito ay hindi ginagamit upang lituhin ang mga kalaban tulad ng ginawa ni Ichiro. Sa halip, may kapangyarihang lumaban ang mga shadow clone ni Jared. Bagamat ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa pangunahing katawan. Sila ay kapantay pa rin ng Senior Grandmasters. Ang mga tagapag-alaga ay umiwas sa mga laslas ng Shadow Clone at naghatid ng isang walang awa. Suntok sa mga clone. Ang apat na Shadow Clone ay nabasag at naglaho sa manipis na hangin. Parin, nanatiling hindi nasaktan. Tumayo si Jared sa harap ni Enoch. Malamig na nakatingin sa lalaking sumisigaw. Enoch. Ang iba pang apat na tagapag-alaga ay sumugod upang tumulong na pigilan ang pagdurugo. Umuwi ka na. Ang lakas ng batang ito ay higit na nakamamatay kaysa sa aming naisip. Meron kami, para i-report ito kay Mr. Daragon. Hinimok ni Enoch ang iba na umatras. Nagpasya siyang manatili upang pigilan si Jared. Hindi ka namin iiwan. Enoch. Binuhat ng ibang mga tagapag-alaga si Enoch at mabilis na umangat sa langit. Hindi na sila. Gusto niyang labanan si Jared. Hindi ba't sinabi ko na lahat kayo ay mamamatay dito ngayon? Itinaas ni Jared ang Dragon Slayer Sword. 9 Shadows, River Cutter. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay lumampas sa mga tagapag-alaga. Pagkatapos ng isang flash ng ginto, liwanag, hiniwa ng espada ang ikalima. Tagapag-alaga, pinutol ng enerhiya ng espada si Kito sa kalahati. Nagpaulan ng kanyang dugo at mga organo sa langit. Kito. Ang natitirang mga tagapag-alaga ay sumigaw sa dalamhati. Isama mo si Enoch at umalis ka. Pipigilan ko siya. Mabilis na tumalikod si Alten at nagpadala ng suntok kay Jared. Hindi nakaiwas si Jared sa suntok ni Alten. Sa halip, nagsimula ang gintong kinang mula sa kanyang katawan. Upang bumuo ng shimmering kaliskis. Katulad ng mga na lumaki sa kanyang balat nang simulan niya ang kanyang nag-iisang pagsasanay. Hindi nagtagal. Ang katawan ni Jared ay natatakpan ng mga kaliskis, na epektibong nagbigay sa kanya ng isang layer ng baluti. Boom! Ni Alten ang kanyang suntok sa katawan ni Jared. Ngunit ang napakalaking pag-urong ay nagpadala sa kanya. Lumilipad pabalik, sa kabilang banda, si Jared ay hindi, kahit isang pulgada mula sa kinatatayuan niya. Bastos na tanga. Malamig na ngumuso si Jared. Pagkatapos, tumalon siya ng mataas sa hangin at tinapakan ang dibdib ni Alten. Pinabalik siya sa lupa, si Alten sa lupa, at umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagbitak ng kanyang mga buto. Labas, dugo at mga pira-piraso ng kanyang mga organo ang tumalsik mula sa kanyang bibig. Pinandilatan niya si Jared na parang may sasabihin. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita ng A. Isang salita kahit anong pilit niya. Tapos, tumagilid ang ulo niya at huminto sa paghinga. Alten. Umungol si Gar Aiden at tumalikod. Habang si Jared ay nakaapak pa rin. Alten. Sinamantala niya ang pagkakataong basagin ang kanyang kamao. Nakatalikod si Jared. Boom! Ni Gar Aiden sa katawan ni Jared. Ngunit hindi man lang natinag si Jared. Sa halip, ang pag-urong ay naging sanhi ng pagsuray-suray ni Gar Aiden. Paatros, dahan-dahang lumingon si Jared at tumingin kay Gar Aiden. Natakot kay Gar Aiden ang mga nanlilisik niyang mata.
Walang kaalam-alam. At mabilis siyang umatras. Ngayon na ang pag-akyat ni Jared sa isang mas mataas na yugto ay napabuti ang kanyang pisikal ng katawan at ang kanyang golem body. Nabasag. Ang kanyang laman ay hindi na isang simpleng gawa. Jared, miyembro kami ng Dragons. Sigurado ako na alam mo kung papatayin mo kaming lahat. Gagawin ng mga Dragons. Hindi kita pababayaan. Kinilabutan si Gar Aiden sa nagbabantang tingin ni Jared. Ang mga Dragons. Ha! Ngumisi si Jared. Hindi lang kita papatayin. Papatayin ko rin ang mga Dragons. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang espada at tinaga si Gar Aiden hanggang sa siya ay naging gulo ng dugo. At, Viscere, nasaksihan ni Enoch ang buong eksena. Bagamat siya ay nagdadalamati, ang kanyang takot ay naging dahilan upang siya ay mawala ng lakas ng loob. Pilit niyang sinubukan. Tumakas sa tulong ni Catcher. Biglang nawala ang katawan ni Jared sa isang iglap at lumitaw sa harap ni Enoch at Catcher. Nahamarang sa kanilang ng pagtakas. Jared, hindi kami nandito para patayin ka. Ginoo, hiniling sa amin ni Dragon na dalhin ka sa tirahan ng Dragon ng buhay. Kaya, mangyaring huwag. Hindi maintindihan. Pagtingin kay Jared na napuno ng dugo ni Gar Aiden. Nagmamadaling nagpaliwanag si Enoch. Alam kong hindi ka naparito para patayin ako. Walang pakialam na sabi ni Jared. Pero papatayin pa rin kita. Tingnan ang mga iyon. Bangkay. Lahat sila ay akin. Mga lalaki. Jared, ikaw. Magsasalita pa sana si Enoch nang pinugutan ni Jared ng ulo si Catcher gamit ang kanyang Dragon Slayer sword. Ang ikaapat, lumipad ang ulo ng Guardian. Sa hangin, nagwisik ng dugo sa buong Enoch. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Enoch sa kanyang mga mata. Hindi niya maisip ang dami ng lakas na natamo ni Jared. Ang naabot niya ay maaaring hindi ang lakas ng isang martial arts grandmaster kundi isang martial arts marquee na maaaring mag-level. Bundok at hiteng karagatan. Sabi nga, hindi pa ba masyadong bata si Jared para maging ganoon kalakas? Ikaw na. Itinutok ni Jared ang dulo ng Dragon Slayer sword kay Enoch. Jared, masyado ka nang lumayo. Nawala ang magkabilang braso ni Enoch. Nang walang makitang pag-asang mabuhay. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Palawakin ang kanyang katawan na parang bola. Ang kanyang huling kanal ng paghihiganti ay ang pagsira sa sarili. Mamamatay din siya kaagad. Kaya naman, gusto niyang isama si Jared. Palaki ng palaki ang katawan ni Enoch. Nanlaki ang mga mata niya. At namula ang mukha niya. Jared, tumakbo ka. Sigaw ni Rayleigh na puno ng gulat ang mukha. Ang pagsira sa sarili ng isang martial arts grandmaster ay magiging kasing lakas ng isang bomba. Ngunit hindi nag-alala si Jared. Binabaan niya ng material ang Dragon Slayer sword sa kanyang kamay at dahan-daang sinindihan ang A. Sigarilyo. Si Jared, na hindi kailanman nahilig sa paninigarilyo, ay umaasang pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng isang sigarilyo. Kung tutuusin, ang mga bangkay na nagkalat sa lupa ay mga lalaking namatay para sa kanya. Gusto ng mga lalaking iyon. Hindi na babalik sa buhay kahit na niya ang 5 tagapag-alaga. Nang mapagtonto niyang kalmado na si Jared at hindi tumatakas, lalo pang lumawak ang katawan ni Enoch. Habang nakasabit ang sigarilyo sa kanyang bibig, nagsimulang maglabas ng gintong liwanag si Jared mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliskis, mabilis na lumaki sa kanyang katawan. Tinatakpan siya ng buo. Pumunta ka sa impyerno. Jared, naabot na ni Enoch ang kanyang limitasyon. Boom! Ng buong Dragon Bay at maging ng buong Horrington ang pagsabog. Isang ulap ng kabute ang tumaas sa langit at kitang-kita mula sa malayo. Maraming tao ang tumangala sa langit at nataranta. Jared, sigaw ni Rayleigh at agad na sumugod. Mr. Chance. Nagmamadali rin si Tommy at Phoenix. Nang mawala ang usok, nakita nilang nakatayo si Jared na walang kalmo sa katawan. Ang sigarilyo, nasa bibig niya pa rin. Nasusunog. Pagkatapos, ang gintong kinang na bumalot kay Jared ay kumupas. At hinayaan niyang mahulog ang sigarilyo mula sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, lumingon kay Rayleigh. Sabi niya, ayos lang ako.
Mr. Deragon. Tuwang-tuwang niyakap ni Rayleigh si Jared. Magaling ka Jared. Hanggat patuloy kang naglilinang tulad ng ito. Gagawin ni MS. Beatrice. Makita ang liwanag sa lalong madaling panahon. Ginoo. Deragon. Hindi na tayo makakatagal dito. Kailangan nating lumipat sa ibang lugar. Dahil nahanap ng mga Deragons ang lugar. Alam ni Jared na imposible para kay Rayleigh na magpatuloy. Ibinubukod ang sarili. Horrington para sa pagre-retiro. Kailangan nilang lumipat sa ibang lokasyon sa lalong madaling panahon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rayleigh. Sa sekta ng Diyos ng Medisina. Sa ngayon, naisip ni Jared na ang pinakaligtas na lugar ay ang Medicine God Sect. Matapos iwan sina Tommy at Phoenix upang kunin ang mga gawaing may kaugnayan sa Horrington. Dinala ni Jared si Rayleigh, Josephine, at ang iba sa sekta ng Diyos ng Medisina. Habang nasugatan sina Josephine, Lisbeth, at Lyanna, maaari silang gumaling ng may kapayapaan sa Medicine God Sect. Nang isip, nang dumating si Jared at ang kanyang grupo sa Medicine God Sect. Agad na nag-ayos si Axton para sa paggamot. Para kay Josephine at sa pahinga. Samantala, kinuha ni Rayleigh ang imbitasyon sa paglilitis at ibinigay kay Jared. Jared, ang pagsubok sa pagkakataong ito ay magiging mas mapanganib kaysa sa mga nauna. Kaya mag-ingat ka sa likod mo. Tumingin si Rayleigh kay Jared nang may pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Mr. Deragon. Mas malakas na ako ngayon. Wala sa mga nakababatang henerasyon ang makakatalo sa akin. Bukod, ako, mayroon akong opisyal na pagkakakilanlan. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa akin ng walang pakundangan. Inabot ni Jared ang imbitasyon bilang pagtitiyak niya. May kumpiyansa. Nagpakawala ng buntong hininga. Sumagot si Rayleigh. Basa ka pa sa likod ng tenga. Ang mundo ng martial arts ay higit pa komplikado kaysa sa iniisip mo. Sa any case, ingat ka lang. Pagkatapos ay binigyan niya ng ilang tapik ang balikat ni Jared. Nakuha ko. Tulungan mo akong bantayan si Josephine at ang iba pa. Dahil doon, umalis si Jared sa Medicine God Sect at nagmamadaling pumunta sa Jadeboro. May isa pang araw na natitira bago ang pagsubok. Kaya kailangang bilasan ni Jared ang kanyang lakad upang makarating doon. Oras. Samantala, sa tirahan ng Deragon, isang araw bago ang paglilitis. At ang bawat sekta at pamilya sa Jadeboro ay gagawa ng kanilang pangwakas. Mga paghahanda. Ang trial venue na ito. Ang oras ay nasa libo-libong taong gulang na mausoleum ng emperador. Walang nakakaalam ng panganib o kababalaghan. Mga bagay sa loob. Gayunpaman, karaniwang kaalaman na maraming bitag ang ilalagay sa loob ng emperor. Mausoleum. Alam ng lahat, mas mataas ang panganib. Mas malaki ang kita. Edgar, ang iyong mga kakayahan ay bumuti ng husto mula noong huli kitang makita. Si Riker kay Edgar nang may pagmamalaki. It was all thanks to my mentor's teachings. Dad, siya ay nagplano na ako ay tumutok sa paglilinang kaya na maabot ko ang tuktok. Level Martial Arts Grandmaster pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon. Ngunit ang aking pagbabalik ay maaaring nagdulot ng ilan. Delete that plan. Edgar, ipinaliwanag. Aking hanggal na anak. Ang paglilitis sa pagkakataong ito ay gaganapin sa Emperor's Mausoleum na libo-libong taong gulang na. Magkakaroon ng kasaganaan ng mga mahiwagang item at mapagkukunan sa loob. Kapag nakuha na ng aming pamilya ang lahat ng ito, gagamitin ko ang lahat ng mapagkukunang ito para itaas ang iyong antas sa top-level martial arts grandmaster sa lalong madaling panahon. Who knows? Baka umabot ka pa sa level ng martial arts marquee. Imagine, isang martial arts marquee sa edad mo. Mauuna ka sa kasaysayan. Pangako ni Riker kay Edgar. Huwag kang mag-alala, tatay. Hanggat lumahok ako sa pagsubok, lahat ng mahiwagang bagay at mapagkukunan ay mahuhulog. Ang mga kamay ng mga Derago. Tiwala at mayabang na sagot ni Edgar. May karapatan nga siyang maging mayabang. Kung tutuusin, isa na siyang 7th level martial arts grandmaster. Sa murang edad, hindi
Maraming magsasaka ang maaaring umabot sa kanyang antas sa kabila ng mga dekada ng paglilinang. Bukod dito, ang kanyang mga kakayahan ay nasa par sa ilan sa mga pinuno ng mga sekta o pamilya. Dahil sinabi mo iyan, ipapaubaya ko ang lahat sa iyong may kakayahang mga kamay. Tumawa si Riker, bahagyang ibinaba ni Godric, na nakatayo sa gilid. Ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan ay malayo pa rin. Kay Edgar, 1/4. Kahit na mayroon siya, ang talento, kulang siya sa mga kinakailangang mapagkukunan. Ito ay tulad ng paggawa ng mga brick na walang dayami. Bukod dito, binigyan si Edgar ng resources ng buong pamilya Deragon. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niya masira ang bawat isa. Level kaya mabilis. Godric, hindi pa ba natin maabot si Inek at ang iba pang mga tagapag-alaga? Lumingon si Riker kay Godric at nagtanong. Hindi pa, Mr. Deragon. Mahinang sagot ni Godric. Meat. Bakit kailangan ng mga piraso ng She-Asteristis na ito ng mahabang panahon para mahuli si Jared? I bet nanlamig sila sa mga bar at pumapatol sa mga babae. Kapag sila bumalik ka, kailangan ko silang disiplinahin. Riker cautioned with his brows knitted. Wala siyang pag-aalinlangan na tiyak na mahuhuli ng 5 martial arts grandmaster si Jared. Sa katunayan, ang pagpapadala ng 5 tagapag-alaga ay kanya. Paraan ng pagkuha ng pag-iingat at tiyak na overkill. Sa Department of Justice sa Jadeboro, makikita sina Jared at Theodore na nakaupo sa courtyard. Mr. Chance, nakamit mo na ba ang isang pambihirang tagumpay? Bumaling si Theodore kay Jared na may pagtataka. Bakit? Naramdaman mo ba ito? Pero tinatago ko na ang aura ko. Nagtatakang tanong ni Jared. Tinatago ko na ang aura ko. Kung maramdaman man ito ni Theodore, siguradong kakilakilabot ang pagtatago ko. Hindi ko naramdaman ang aura mo. Naramdaman ko lang ito sa presensya mo. Hindi sa aura mo. Ang iyong katawan ngayon, naglalabas ng mas malakas, presensya kaysa dati. Paliwanag ni Theodore. Napuno ng pagbibitiw si Jared sa kanyang paliwanag. Wala akong kontrol sa presensya ko. Katawan ko lang. Maging matigas habang inaabot ko. Mas mataas na antas. Walang paraan para itago ko ang presensya na lumabas mula sa mas mataas na antas at pagpapabuti ng katawan. I broke through 2 days ago. Sagot ni Jared na may mahinang ngiti. Congrats kung ganoon, Mr. Chance. Ngayong naabot mo na ang antas ng martial arts grandmaster. Magagawa mo. Walang dapat ikatakot kahit na. Kung ang iyong kalaban ay isang 5th level martial arts grandmaster. Natuwa si Theodore sa tagumpay ni Jared. Hindi niya alam na nakalusot na pala si Jared sa ilang level sa halip na isa lang. Nang maabot niya ang antas ng martial arts grandmaster, naisip ni Jared na kaya niyang talunin ang isang 5th level martial arts grandmaster na may isang strike at maaari pang manalo sa labanan laban sa isang 7th level martial arts grandmaster. Gayunpaman, siya ay hindi tiwala sa nanalo kung ang kanyang kalaban ay isang top-level martial arts grandmaster. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kaunting pagtaas sa antas ay mag-iiwan ng A. Malaking agwat sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Ang Jadeboro ay isang lugar na may maraming talentong nakatago sa simpleng paningin. Ang aking mga kakayahan ay walang kapantay. Nagbitiw na sagot ni Jared. Pagkatapos ng lahat, si Jared ay may huli na pagsisimula. Siya ay itinuturing na isang henyo para sa pagkamit ng kanyang kasalukuyang antas sa A. Ilang maikling taon. Hindi alintana. Utang niya ito sa focus technique na ginamit niya. Sa pag-iisip tungkol sa focus technique, isang lalaki ang pumasok sa isip ni Jared. Kahit na hindi niya makita ang malinaw ang mukha ng lalaki. Ang tao ay palaging makikita sa kanyang isipan sa mga random na oras. Alam ni Jared na ang lalaki ay ang ama na hindi pa niya nakikilala. Madalas niyang iniisip ang tungkol sa kanya. Ng ama, anong uri ng mga kakayahan ang mayroon siya upang magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang pamamaraan tulad ng focus technique at magtatag ng organisasyon. Parang Dragon Sect. Mr. Chance. Mr.
chance. Nang mapansin ni Theodore na lumalayo si Jared, sinubukan niyang ibalik ang atensyon. Sa bahagyang panginginig, naputol ang pag-iisip ni Jared. Oo, General Jackson. Ano ang mali? Nang hindi nakakuha ng anumang kakaiba sa ekspresyon ni Jared, sinabi ni Theodore, Mr. Chance. Nagpadala si Mr. Sanders ng salita. 2 araw na nakalipas na ang pamilya Watanabe mula sa Jethro Ina ay nagpadala na ng isang piling tao upang makalusot sa ating bansa na may layunin para patayin ka. Pero si Mr. gustong tiyakin sa iyo ni Sanders na papatayin niya sila kung maglakas loob silang tumuntong dito. Bansa. Sige, nakuha ko. Tumanggo si Jared. Hindi nagduda si Jared sa mga salita ni Mr. Sanders dahil nakita niya ang organisasyong iyon at si Captain Zenos. Mga kakayahan. At sila ay hindi mas mahina kaysa kay Jared mismo. Ang katotohanan na si Kapitan Zenos ay isang mababang subordinate lamang. Nagpakita Mr. Sanders at ang mga nakatataas sa loob ng organisasyon ay may mga nakakatakot na kakayahan. Iyon ay sinabi. Pinayuhan ka ni G. Sanders na pigilin ang paglabas ng bansa. Kung hindi, wala siya, garantiya sa iyong personal na kaligtasan. Dagdag ni Theodore. Tumanggo si Jared na may pag-unawa. Ang bawat segundo ng kanyang oras ay mahalaga. Nakatuon na sana siya sa lahat. Oras sa paglilinang kung siya maaari, kaya natural. Hindi siya umalis ng bansa. Samantala, si Zion, Warren, at ang iba pang mga nakatataas sa loob ng Warriors Alliance ay nagtipon. Ang susunod na araw ay ang simula ng pagsubok. Kailangan nilang isaalang-alang ang bawat maliit na detalye bilang mga tagapag-ayos ng martial arts. Samahan, kung meron man, mga pagkakamali, sila ang mananagot. President Ziegler. Ang lugar ng pagsubok sa oras na ito ay nasa libo-libong taong gulang na underground emperors mausoleum. Maaaring mayroong isang inalod ng mahiwagang mga bagay sa doon. Dapat bang magpadala ang Warriors Alliance ng ilang lalaki doon? Palihim na lumabas. Maingat na tanong ni Warren kay Zion. Umiling si Zion. Si Mr. Sanders ay personal na susubaybayan ang venue. Kaya baka mahuli tayo kung tayo magpapasok ng ilang lalaki. Kung gayon, manunood na lang ba tayo ng mga mahiwagang bagay na kinukuha ng ibang mga sekta at pamilya? Hindi masaya si Warren at naisip na ito ay isang sayang. Huwag kang mag-alala. Napag-usapan ko na ito ni Riker. Ikaw ang mamumuno sa grupo para sa pagsubok na ito. Ngunit, mong magbigay ng dagdag pag-aalaga sa mga Daragons. Pagdating ng oras, hahatiin nila ang kanilang mga mahiwagang bagay at mapagkukunan. Kasama namin ang 50-50. May plano na si Zion. Naiintindihan ko. Tumanggo si Warren. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang paglilitis. Nagmamadaling pumunta sina Jared at Theodore sa venue ng trial. Pagdating nila, may dagat na ng mga tao doon. Marami sa mga dumating na ang mga sekta at pamilya. Tungkol naman sa maliit na punso na natuklasan ni Jared. Ito ay naiupi na at napaliligiran ng matayog. Mga bakod, nag-iiwan lamang ng isang pasukan. 2 7th level martial arts grandmasters ang nakatayo doon. Nagbabantay sa pasukan. Pigilan ang sino man. Palusot, ipakita mo ang iyong imbitasyon. Hindi ka papayagang pumasok ng walang imbitasyon. Nang marating ni Jared at Theodore ang pasukan, iniunat ng 2 gwardya ang kanilang mga kamay upang harangan ang mga ito. Pagbubukas. Inilabas ni Jared ang kanyang imbitasyon at dumaan sa pagbubukas kasama si Theodore. May nakita siyang malalim na bangin nang makapasok siya. Sa loob ng bangin, isang napakalaking pintuang bato ang naroon. Pagharang sa karagdagang pagpasok, isang tulak ng tarangkahang bato at papasok sila sa loob ng mausoleum ng emperador. Sa pagtingin sa laki ng mausoleum ng emperor, natitiyak ni Jared na magkakaroon ng hindi mabilang na mahiwagang mga bagay at bitag sa loob. Ito, Jared. Naputol ang pagmamasid ni Jared sa Emperor's Mausoleum nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. Pagtingin sa direksyon ng tumatawag,
Nakita niya si Colin at dalawa pang martial arts grandmasters na nakasunod. Sa likod niya, Colin, anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Jared. Magiging katatawanan si Colin kung sasali siya sa trial gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Nandito ako para lumahok sa trial. Siyempre. Excited na bulalas ni Colin. Natigilan si Jared sa sagot niya. Hindi niya inaasahan na magiging kalahok din si Colin. Hindi ka ba naghuhukay ng sarili mong libingan sa pamamagitan ng pagsali sa pagsubok sa iyong kakayahan? Hindi mo ba alam kung paano? Delikado sa loob ng tinataka ng Emperor's Mausoleum na libo-libong taong gulang na. Hindi maintindihan ni Jared kung bakit papayagan ni Leviathan si Colin na lumahok sa pagsubok. Hindi ako natatakot. Sinabi sa akin ng aking ama na sasali ka rin sa pagsubok. At hiniling sa akin na sundan ka. Tsaka dalawa ang dala ko. Mga elite na kasama ko. Itinuro ni Colin ang dalawang lalaking nasa likuran niya gamit ang kanyang hinlalaki. Mr. Chance. Magalang na bati ng dalawang lalaki kay Jared sa queue. Sinalubong sila ni Jared ng bahagyang tango. Dalawang third-level martial arts grandmasters. Hindi sila mahina. Ngunit, hindi rin sila malakas, kumpara sa mga mandirigma na ipinadala ng ibang mga sekta at pamilya. Sumunod ka sa akin. At huwag kang lalayo sa aking tabi. Maraming hindi kilalang mga panganib sa loob ng emperador. Mausoleum. Kahit ako hindi ako sigurado. Kung kaya ko sila, sabi ni Jared kay Colin. Huwag kang mag-alala, Jared. Pakikinggan ko ang bawat salita mo. Sinabi sa amin ng aking ama na protektahan ka sa aming buhay. Kung malagay ka sa anumang problema. Malapad na ngiti ang sabi ni Colin. Ilang tapik si Jared sa mga balikat ni Colin at sinabing, magiging maayos tayo kung mag-iingat tayo. Nang matapos si Jared, may nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Isang kabataang nakasuot ng puting martial arts outfit at nakita ang isang crew cut na pumasok gamit ang kanyang itim na leather na sapatos. Kasama niya si Godric at dalawang 5th level martial arts grandmasters. Nagulat ako nang makita kong dumating na si Edgar Daragon. Akala ko papalampasan niya ang pagsubok. Ngayong taon, bakit ayaw niya? Dahil ito ay gaganapin sa Emperor's Mausoleum. Ang lugar na ito ay naglalaman ng karamihan. Kayamanan ng lahat ng iba pang pagsubok. Mga lokasyon. Dahil sa kung gaano kabata si Edgar. Nakakamangha na isa na siyang 7th level martial arts grandmaster. Sa gitna ng kanilang chismis, unti-unting nagsalita ng mga tao na bumati kay Edgar. Si Jared, ang lalaking ito, si Edgar, ang panganay na anak ng mga Daragons. Palagi siyang naglilinang sa iba. Master sa ibang bansa at babalik lamang upang lumahok sa taunang pagsubok. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya kahalaga. Pagpapabuti, tulad niya, 3rd level martial arts grandmaster lamang noong nakaraang taon. At ngayon, lumukso na siya sa ika-7 level. Tumingin si Colin kay Edgar na puno ng inggit ang mga mata. Hindi ba maganda kung mapapabuti ko ang aking paglilinang? Sa pinakamabilis na kaya niya. Hindi pinansin ni Jared si Colin habang ang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Edgar. Biglang isang matapang na pag-iisip ang bumungad sa akin. Kanyang isip, dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng mailigtas niya ang kanyang ina mula sa tirahan ng Daragon. Higit pa rito, hindi niya ginawa. Alam kung gaano katagal bago siya makaipon ng kinakailangang kapangyarihan. Kaya naman, ang ideyang pumasok sa isip ni Jared ay i-hostage si Edgar. Para makapagpalit siya, ang huli para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Edgar at lumingon sa direksyon ni Jared. Ang sandali ng kanilang mga mata. Nakilala, isang kakaiba, sensasyon ang gumapang sa dating. Hindi niya alam kung sino si Jared at natural na hindi niya alam ang mga pinakabagong pangyayari. Mr. Edgar. Ang lalaking iyon ay si Jared Chance. Siya ang pumatay kay Ichiro Watanabe dati. Godric. Paliwanag ni Edgar. Oh, alam ko ang tungkol sa kanya. Hindi ba't siya rin ang nakatukla sa mausoleum ng emperador? Edgar. Sabi, si Blake Henkel siguro ang unang nakahanap nito. Pero na-break ni Jared. Kasunod nito,
Sinabi niya, Mr. Sanders tungkol dito. Si Godric na maniwala na may sapat na kakayahan si Jared na matuklasan ang napakalaking mausoleum. Sa makatuwid, naramdaman niyang mas malamang na natagpuan ni Blake ang sinaunang libingan. Gaya ng pamilyang Henkel, grave robbers para sa mga henerasyon. Kung ganoon ang kaso, siya ay walang iba kundi isang magnanakaw. Matapos magpakawala ng buntong hininga ay umiwas ng tingin si Edgar na may mapang asar na mukha. Pagkaalis pa lang ni Edgar, napansin ni Jared ang dalawang pamilyar na figure. Ang isa ay si Kenneth ng Thunderstorm Sect at ang iba ay si Christoph ng ang pamilya ni Chalvez. Pareho silang sinundan ng dalawang martial arts grandmasters. Sa sandaling makita niya si Jared, nagdilim ang ekspresyon ni Christoph. Dahil hindi siya mapakali hanggat hindi siya naghihiganti. Jared, mas maganda ka. Bantayan ang iyong sarili sa panahon ng pagsubok. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon na. Christoph, itikom mo yung bibig mo. Tinatakot mo ba si Jared? Kung ikaw, sisirain ko ang bibig. Hinarap ni Colin si Christoph nang makita ang pag-alit na gawin ng huli. Sa madaling sabi, natigilan si Christoph. Colin, kailan ka pa naging lapdog niya? May panahon kung kailan. Kapang naguguluhan ko, pero ngayon, ako na lang ang tinatahol mo. B. 2 quarters. Starred ka. Galit na galit si Colin sa pagtawag sa kanya ni Christoph na lapdog kaya binato niya ng suntok ang huli. Gayunpaman, bago mapunta ang suntok ni Colin, nagpakawala si Christoph ng isang malakas na aura sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Napinilit si Colin. Sumuray-suray ng ilang hakbang pabalik. Sa huli, si Jared ang umabot para sunggaban si Colin. Kung hindi, napahiya niya ang sarili niya. Sa pamamagitan ng paglapag sa kanyang bomb. Maliwanag, si Colin ay wala sa liga ni Christoph sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Colin, sa lahat ng tao na maaaring matuwa ang Shadow Estate sa kanilang sarili. Kailangan mong piliin si Jared. Hindi ka ba nag-aalala niyan? Ikaw ang magiging laman ng biro ng lahat. Tumingin si Kenneth kay Colin ng nanunuya. Christoph, Kenneth, mark my words. Siguradong maghihiganti ako pagkatapos ninyong dalawa magsamantala. Kung para saktan ako, at pumatay ng napakaraming miyembro ng Shadow Estate. Deklare ni Colin habang binaril niya ang dalawang lalaki ng isang mabisyo. Liwanag na nakasisilaw. Hahaha. Colin, kaya mo bang i-back up ang mga ganoong kalaking salita? Tingnan mo kung gaano ka mahina. Walang paraan. Ikaw ay may kakayahang maghanap. Maghiganti kahit sanayin mo ang buong buhay mo. Baka sa mukha ni Kenneth ang panghahamak. Ang swerte ng papa mo na nakaligtas. Gayunpaman, ibinigay ang kasalukuyan ng Shadow Estate. Kondisyon. Hindi mababago ng kanyang kaligtasan ang katotohanan na hindi mo na kayang makipagkompetensya sa aming mga pamilya. Ang kay-abangan ni Kenneth ay lalong nagpagalit kay Colin, na naging dahilan ng kanyang pag-init. Tungkol naman sa dalawang martial arts, mga grandmaster sa likod niya. Sila, kinuyam ng mahigpit ang kanilang mga kamao habang nilalabas ang kanilang aura. Sampal, sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakita ni Kenneth ang biglang paglabo sa kanyang harapan bago siya sinampal sa mukha kaya. Pilit na naging kalahati nito. Namamaga, sino ang nanakit sa akin? Umungol si Kenneth habang nakahawak sa mukha niya at nadadapa sa likod. Maghihiganti ako sa ngalan ng Shadow Estate. If you dare say another word, I will have your life. Sa isang malungkot na ekspresyon. Binaril ni Jared si Kenneth ng isang matalim na tingin habang nagsasalita siya sa isang nakamamatay na tono. Sa pagtatapos ng araw, ang Shadow Estate ay isa sa mga regiment ng Dragon Sect. Ngayon na mayroon sila, inatake si Jared upang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Jared, how dare you ******* hit me? Huwag mong isipin dahil lang sa may patron ka magagawa mo ang iyong sarili. Pakiusap. Crush ko na. Ikaw ngayon. Agad na umirap si Kenneth habang ang dalawang martial arts grandmaster sa likod niya ay sumugod at binalot ni Jared ng kanilang aura. Ang bastos mo, Kenneth.
Huwag kalimutan na si Jared ay miyembro ng Department of Justice. Paano? Pwede ba wag kang magpakita sa amin? Respeto. Tumahol si Theodore nang makita ang masungit na ugali ni Kenneth. Theodore, ang kagawaran ng hustisya ay may pananagutan sa pagpapanatili ng seguridad ng Jadeboro. Kaya ikaw, dapat damay-kit lang. Pag-aresto sa mga magnanakaw. Kung hindi kayo lalayo sa akin, lulumpuhin ko kayong lahat. Hindi nakita ni Kenneth si Theodore bilang isang makabuluhang banta. Dahil ang mga kilalang pamilya na tulad nila ay hindi natatakot sa kagawaran ng hustisya sa lahat. Ikaw, sa kabila ng kanyang mukha na namumutla sa galit, alam ni Theodore na hindi siya katugma kay Kenneth. Hayaan, nag-iisa ang martial arts. Mga grandmaster sa tabi niya. Sa sandaling iyon, napuno ng tensyon ang hangin. Kahit na maraming tao ang nagkukumpulan, tila walang tao, magkaroon ng anumang intensyon, pagtigil sa alitan. Para sa kanila, ang drama ay hindi lamang libangan. Sa katunayan, kung talagang sumiklab ang isang away, magkakaroon sila, isang mas kaunting katunggalisa, makipaglaban sa, hindi mo ba alam ang rules ng trial? How dare you start away here? Isang kahanga-hangang aura ang bumaba sa eksena, na sinundan ng hitsura ni Warren. Natakot nang makita si Warren. Napangiti si Kenneth. Mr. Gordon, tingnan mo ang aking mukha. Ito, si Jared ang nakabangga sa akin. Una, inikat ni Kenneth ang mukha para ipakita kay Warren. Sa halip na tingnan, mariing sinaway ni Warren. Wala akong pakialam sa beef na meron kayo sa bawat isa. Iba pa, paalalahanan kita, na ang pagsubok ay inorganisa ng Warriors Alliance. Kung maglakas loob kang magdulot ng anumang gulo, pipili ka ng isang lumaban sa amin. Since nakapasok na ako, singil sa pagsubok sa pagkakataong ito. Mas mabuting maging nasa iyong pinakamahusay na pag-uugali. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Kenneth. Itinuon ni Warren ang atensyon kay Jared. Dapat bantayan mo rin ang sarili mo. Huwag ipagpalagay na Mr. Sanders, poprotektahan ka para sa natitira ng iyong buhay. Nang matapos siya, naglakad si Warren na nasa likod ang mga kamay. Habang si Edgar naman ay lumapit sa kanya. At binati, Mr. Gordon, Ginoo, Deragon, nakikita ko na ang iyong lakas ay lumago ng malaki. Napangiti si Warren nang makita si Edgar. Wala pa rin kung ikukumpara sa iyo. Mahinhin na tugon ni Edgar. Hahaha, Mr. Deragon, masyado kang mahinhin. Matapos humagalpak ng tawa, naglakad si Warren sa isang tabi. Kasama si Edgar dati. Nakikisali sa isang hindi marinig na pag-uusap. Jared, maghintay ka lang. Kapag nakapasok na tayo sa sinaunang libingan, wala na sa iyong mga kamay ang kapalaran mo. Pagkatapos ng pagbaril kay Jared, lumayo si Kenneth kasama si Christoph. Kahit na ang dalawang lalaki ay talagang nasusuklam sa isa't isa, handa pa rin silang isantibi ang kanilang loob. Awayan para sa kapakanan ng kapwa. Mga interest, shish, yung mga B** star. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang kaya ko sooner or later. Nagmura si Colin. Going forward, you should train hard and stop being a playboy. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tunay na lakas maaari. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Laban sa iba, payo ni Jared sa kanya. Si Colin sa paalala ni Jared. Sa lahat ng ito, ipinapalagay niya na ganoon kalakas ang kanyang pamilya. Niyang mabuhay ng wala, mag-alala kahit wala siyang alam. Dahil dito, nakaranas siya ng paradigm shift pagkatapos ng pag-atake sa Shadow Estate na nagresulta. Makabuluhang nasawi, nandito na si Howard Dunn. May biglang sumigaw. Sa sumunod na sandali, pumasok sa lugar ang isang binata na nakasuot ng mamahaling suit at salaming pang-araw. Sa likod niya ay dalawang 7th level martial arts grandmasters na gumawa para sa isang kahanga-hangang pasukan. Nang makita si Howard, nagmamadaling lumapit si Edgar. Nakachat kanina ni Warren. Sa kanyang mukha, Ginoong Don, matagal na rin nung huli tayong nagkita. Maingat na tinanggal ni Howard ang kanyang salaming pang-araw.
Itinaas ni Howard ang kanyang tingin kay Edgar. Ang tagal na talaga, Mr. Deragon. Nakikita ko na mayroon ka. Naging mas malakas kaysa dati. Tiyak na hindi kasing dami mo. Napangiti si Edgar. Enough. Naiinis ako sa huwad mong pagpapakumbaba. Sinusubukan mo lang ba akong insultuhan kapag malinaw ka? Ang superior. Ganti ni Howard na biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang biglaang pagbabago sa mood ni Howard ay nagulat kay Edgar, na naging dahilan ng pagkunot ng noo ng huli. Nang makita ang ekspresyon ni Edgar, biglang tumawa si Howard bago nilagpasan ang una. Mr. Don. Kahit na maraming tao ang bumati sa kanya, hindi sila pinansin ni Howard. Nagmamadaling lumapit sa kanya sina Kenneth at Christoph at magalang na binati. Mr. Don. Kami. Hindi inaasahan na magiging ikaw. Nakikilahok sa pagsubok ngayong taon. Matapos silang sulyapan mula sa gilid ng kanyang mata, binaliwala sila ni Howard na katulad niya. Naglakad papunta sa Jared. Nang makitang papalapit si Howard, napuno ng kuryosidad si Jared. Dahil hindi niya kilala si Howard. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng lalaki. Ikaw ba si Jared Chance? Tanong ni Howard habang sinusuri niya si Jared. Matapos siyang tingnan, walang sabi-sabing tumango si Jared. Biglang nagtaas ng kamay si Howard at hinampas ito sa direksyon ni Jared. Gulat na gulat sa nangyari. Gusto ni Colin na iunat ang kanyang kamay upang harangin ang pag-atake kahit na siya. Alam niyang hindi siya kalaban. Para kay Howard, gayunpaman, hindi siya makatayo at manood habang may umaatake kay Jared. Gayunpaman, nang akma na siyang kumilos, hinawakan ni Jared ang braso niya para pigilan siya. Sa sandaling dumapo ang kamay ni Howard sa balikat ni Jared. Ito ay naging banayad na tapik sa halip na isang atake. Hahaha. Gaya ng inaasahan sa isang taong pumatay kay Ichiro. Talagang malakas ka at hindi katulad ng marami pang natatakot. Kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung hindi lang ako pinipigilan ng mga nasa itaas ko. Pinatay ko na ang B***star na iyon. Habang nagbibigay siya ng mapagbigay na papuri. Ang mga mata ni Howard ay lumingon sa mga tao. Kahit na ang kanyang mga salita ay nakakainsulto sa marami sa isang iglap. Wala sa iba pa mula sa mga kilalang pamilya. Naglakas loob na pabulaanan siya. Ang eksena ay isang patunay kung gaano kalakas ang pamilyang Don. Mr. Don. Kung tama ang pagkakaalala ko. Ang listahan ng mga kalahok para sa pagsubok ay hindi naglalaman ng anumang mga pangalan mula sa ang pamilyang Don. Hindi ba? Tanong ni Warren kay Howard habang papalapit. Kinuha ni Howard ang isang invitation card mula sa kanyang jacket at ibinigay ito kay Warren. Kinausap ng tatay ko, President Ziegler, na payagan ako para makasama ka. Gayunpaman, ang pamilyang Don ay hindi kukuha ng anuman mula sa site. Ang layunin ko lang ay magsaya ka, kuryosidad, kung tungkol sa mga kayamanan sa loob. Wala akong interes sa kanila. Matapos basahin ang imbitasyon, hindi na nagkomento pa si Warren. Kasunod nito, pinangunahan ni Howard ang kanyang mga tauhan sa isang tabi at hinintay na magsimula ang paglilitis. Sino ang lalaking iyon? Na-curious si Jared. Kahit na si Howard ay katulad ng lakas kay Edgar. Hindi niya nakita ang una. Bago, hindi lang siya ang hindi. Makita siya sa pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit hindi rin niya narinig ang tungkol sa pamilyang Don noon. Mr. Chance. Ang lalaking iyon ay anak ng pamilyang Don. Naabot niya ang antas ng martial arts. Grandmaster noong siya ay nasa kanya. Mga kabataan. Gayunpaman, para sa ilang kakaibang dahilan. Ang kanyang pag-unlad ay bumagal ng malaki sa mga nakaraang taon. Si Theodore, ipinaliwanag, ang pamilyang Don. Bakit hindi natin sila nakita sa selebrasyon? Curious na tanong ni Jared. Well, maraming martial art na pamilya sa Chania. Kahit sa Jadeboro lang. Marami, tulad ng mga pamilya na hindi bahagi ng Warriors Alliance. Kaya, sila ay bumagsak sa saklaw ng alyansa. Bilang ang pamilyang Don ay isa sa sila, ang pangalan nila, dahil dito wala sa listahan ng kalahok ng pagsubok. Theodore related.
Naintindihan naman agad ni Jared. Mukhang hindi lahat ng kilalang pamilya ng Jadeboro Martial Arts World ay lumalahok sa pagsubok. Sa halip, ang mga mula lamang. Ang Warriors Alliance ay napili para dito. Kung ang isa ay hindi miyembro ng alyansa, hindi siya magiging kwalipikadong gawin. Kaya, sa hitsura nito, mahirap unawain ang lalim ng mundo ng martial arts. Ang mga kilalang pamilya lang sa loob ng Warriors Alliance nag-iisa naglalaman. Maraming titans. Kaya, hindi ko maisip kung ilan pa ang nasa labas nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jared na siya ay isang maliit na butil ng alikabok at mayroon pa ring mahabang landas ng pagsasanay. Nauna sa kanya, nandito na si Skylar Norton. Maya-maya lang, pumasok ang isang mabait na binata. Nakasunod sa kanyang likuran ang isang nakakuba na matandang lalaki na tila nasa edad 70. Pag-ubo, pasulpot-sulpot, tumingin siya na parang babagsak siya dahil lang sa hangin. Sa kabila nito, nagpalabas ang matandang lalaki ng kahanga-hangang aura ng isang top-level martial arts grandmaster. Sa madaling salita, kasing kapangyarihan niya si Warren. Mr. Norton, gusto kitang makita dito. Si Howard, na hindi pinansin ang lahat, ay hindi inaasahang nagkusa na lapitan si Skylar at batiin siya. Sumagot si Skylar, naiinip ako, kaya pumunta ako dito para pumatay ng ilang oras. Nang unti-unti siyang binati ng iba. Sinagot naman ni Skylar ang kanilang pagbati ng isang nakakatuwang ngiti. Hindi tulad ng malayong Howard. Lumapit si Edgar sa kanya at binati. Mr. Norton, Ginoo, Daragon, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Sandaling natigilan. Nagtanong si Skylar, I heard that you ay hindi sasali sa pagsubok ngayong taon. Kaya naman nagulat ako nang makita kita. Hindi ba ito ay humahad lang sa iyong paglilinang kung hindi mo makuha? Wala sa kaganapan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nasa landas na maging ang pinakabatang martial arts marquee. Matapos masira ang ranggo ng top-level martial arts grandmaster. Hindi iyan totoo. Huwag makinig sa mga kalokohang chismis. Ikinaway ni Edgar ang kanyang kamay na may awkward na ekspresyon. Mahinhin ka talaga, Mr. Daragon. Iniisip ko lang na makakuha ng ilang mga payo mula sa iyo. Skylar, nakangiting sabi. Napatigil si Edgar sa sinabi ni Skylar. Sa huli, umalis na lang siya nang walang karagdagang komento. Sa sandaling iyon, nabigla si Edgar matapos ihayag ni Skylar ang kanyang pag-unlad. Bilang ilang alam ng mga bagay na may kinalaman sa kanya. Paglilinang. Nagulat siya na kumalat ang balita tungkol dito. Nagpasya siyang alamin pagkatapos ng pagsubok. Kung sino ang may pananagutan. Ang 3/4 pagtagas. Samantala, sumulyap lang si Skylar kay Jared at wala nang ibang sinabi. Gayunpaman, iyon lang ang kinuha nito. Ang huli ay may kakaiba. Nararamdaman sa kanya. Maaaring magmukhang palakaibigan at madaling lapitan si Skylar. Ngunit agad na kinuha ni Jared. Delikadong aura ng lalaki ay umaagos. Siya ang mismong kahulugan ng lobo na nakasuot ng tupa. Bago pa makapagsalita si Warren, agad na iniabot ni Skylar ang isang invitation card sa kanya. G. Gordon, narito ang aking imbitasyon. Nanatiling tahimik si Warren habang tinitingnan ang imbitasyon. Ang kanyang ekspresyon ay nagdidilim sa bawat segundo. Ang biglaang pagdagsa ng mga kalahok sa pagsubok ay nakababahalang para kay Warren. Ngunit ang higit na nag-aalala sa kanya, ang kasama ng matandang lalaki. Skylar, masasabi kong maihahambing ang kapangyarihan niya sa akin. Kung tayo ay makakahanap ng mga kayamanan sa sinaunang puntod at siya, hindi, kahit ako baka mapigilan ko siya. Gayunpaman, dahil ipinakita na ng kabilang partido ang kanilang imbitasyon. Hindi sila mapigilan ni Warren na pumasok. Alinman, ang tanging magagawa niya ngayon ay upang gawin ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Ginoo, Daragon, Mr. Daragon, hindi ka pwedeng pumasok nang walang imbitasyon. Yung dalawang guard sa pinto bigla. Sigaw ni Riker, galit na pumasok. Nang makita iyon,
Kinaweyan ni Warren ang mga gwardya at nagmadaling pasulong upang salubungin si Riker. Ginoo, Daragon. Dad, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Edgar na tila naguguluhan. Nako, hindi sila pinansin ni Riker at pinandilatan si Jared. Naiwan ang iba na nagkakamot ng ulo sa pagkalito. Mr. Chance, bakit ganyan ang titig ni Riker sa iyo? Bulong ni Theodore. Paano ko malalaman? Nakangiting sagot ni Jared. Baka makita niya akong gwapo. Si Theodore ay hindi naniniwala sa isang salita tungkol doon. Ngunit alam niyang huminto sa pagsisiyasat nang maramdaman niya ang pag-aatubili ni Jared. Sa pakikipag-usap tungkol dito, matapos ang mahabang titig kay Jared, tuluyang umiwas ng tingin si Riker at lumingon kay Edgar. Edgar, kunin mo. Dito. Hinayla ang kanyang anak sa isang tabi. Malungkot na sinabi ni Riker. Kapag nagsimula ang pagsubok, gusto kong humanap ka ng pagkakataon na. Lumpo si Jared. Ano, Dad? Bakit gusto mong gawin ko iyon? May nagawa ba si Jared para masaktan ang pamilya natin? Edgar, blurted out, kakaiba. Bakit biglang gustong kumilos ni Dad laban kay Jared Chance? Hindi lang hindi tumitingin ang lalaki. Malakas, pero hindi rin. May kakaiba sa kanya. Huwag ka nang magtanong at gawin mo na lang ang sinasabi ko. Putol ni Riker. Ayokong patayin mo siya. Pero, ikaw ba, naiintindihan? Isang mariing tango ang ibinigay ni Edgar sa kanyang ama. Oo, nakuha ko na. Kahit na nararamdaman niya ang galit at puot na nagmumula kay Riker. Hindi pa rin niya mawari kung ano. Posibleng mangyari si Jared. Ginawa upang pukawin ang huli na magkano. Pagkabigay ng kanyang utos, lumapit si Riker kay Warren at bumulong. G. Gordon. Kung may mangyari sa Jared sa panahon ng pagsubok, ay, sana hinayaan mo na lang. Anong ibig mong sabihin, Mr. Daragon? Tanong ni Warren na nakakunot ang noo. Si Mr. Sanders ay mayroon lamang lang ang utos niya. Kung papatayin mo si Jared ngayon, ilalagay mo kami sa isang mahigpit na lugar. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gordon. Hindi ko siya papatayin. All I want is to rid him of his powers. Sabi ni Riker habang kumukuha. Naglabas ng singsing na esmeralda at lihim na ibinaba iyon sa bulsa ni Warren. Si Warren, na napansin na ang singsing, ay tumango bilang pagsang-ayon. Basta hindi mo siya papatayin. Kaya kung pumikit dito. With that, muling pinandilatan ni Riker si Jared at umalis. Siyempre si Jared lang ang nakakaalam ng dahilan ng galit ni Riker. Halmukhang meron si Riker. Nalaman kong pinatay ko ang 5 tagapag-alaga ni Daragon. Noon, sinimulan na rin ni Edgar na ayusin si Jared sa masamang tingin. Matapos tingnan ang oras, inayos ni Warren ang kanyang mga damit at inihayag. Sige, oras na para simulan ang pagsubok. Nang makapasok na kami sa lugar, mangyaring lumakad ng may pag-iingat. May mga panganib sa lahat ng dako. At ayaw kong magwala kayo. O paghawak ng kahit ano. Kung mo ang mga bitag, walang makakapagligtas sa iyo. Mabuhay ka man o mamatay ay kailangan. Ipaubaya sa tadhana.